karahasang nangyayari sa mga eskwelahan, government and private school. Delikado na po ito. Hindi na biro. Puro baril na ho ang napapag-usapan. Kabataan gumagamit ng baril. Kabataan nakakahawak ng baril. Anong nangyari? Bakit ganon? Lumalala. May mga karasang nangyari sa Tacloban, kailan lang yon. Tapos ito nga ho sa Ateneo de Zamboanga. Mga minor de edad ito. Although hindi sariling baril nila, itong sa Zamboanga ay sarili baril ng police, customs police daw po. Pero dalawang baril eh. Isipin mo, dalawang baril nadala sa eskwelahan at nagamit ng bata. So walang kaingat-ingat, hindi marunong mag-ingat ng baril yung tatay niya. Kaya balik na ako, tinanggal na at pananagutin. Kasi yung bata, paano papanagutin? Nagpakamatay. Binaril din yung sarili matapos siyang makadisgrasya ng mga kaklase o doon sa loob ng classroom. Di ba? So hindi ito biro. Kailangan po talagang meron ng matibay at matinding aksyon na gawin ang ating mga otoridad. Actually, sa ito lang may mga batas na. Implementation lang. Di ba? Kasi, di ba, bago yung batas, napakahirap kumuha ng lisensya, napakahirap ng proseso para maging legal ang mga baril mula sa mga pribadong sektor na nag-a-apply sa PNP. May LTAP, may firearms license, may PTC. Marami hong pinagdadaanan, hindi ka basta-basta makakakuha niyan. Kahit may pera ka, kahit may baril ka, kung hindi ka qualified, bigyan ka ng LTAP at saka ng lisensya, hindi ho magkakaroon ka niyan. Hindi basta-basta. Isa yan sa mga paghihigpit, kaya may bagong batas. Dati nga ay firearms license lang at PTC, okay na. Ngayon, meron pang LTAP. Talaga maraming pagsusuri. Pero kung meron namang kapabayaan, ang mga gun owners, lisensyado man o hindi, ayun ay dapat papanagutin. Kung lisensyado yung mga baril na yan, violation yan doon sa firearms license. Kasi malinaw po doon sa LTAP at firearms license na hindi dapat ang baril ay kung saan-saan lang nakalagay. Dapat yan ay nakatago sa safe na lugar at hindi dapat nalalaman niya na kung sino-sino. Pag sa iyo nakapangalan, dapat ikaw lang ang nagtatago niyan, ikaw lang ang nag-iingat niyan. Hindi pwede magamit ng iba. Kahit na anak mo yan, asawa mo yan, pag ginamit niyan, illegal yan. Kasi hindi naman sa iyo kanila yan, sa iyo nakapangalan. Kaya dapat maging responsable ang mga gun owners dahil nakakadisgrasya. Itong mga batang naka-aksidente o sinadya dyan sa Ateneo de Zamboanga at saka doon sa Tacloban ng araw, hindi kanila mga baril yun eh. May mga nagme-may-ari noon, yun ang dapat panagutin. Isa ho sa nakikita ko dyan, higpitan yung mga gun owners. Para hindi ho magamit ng kanilang mga anak yung kanilang mga baril. Kung saan lang nakalagay sa bahay nila, naabot, kayang kuhanin. Kung saan lang nakalagay na pwedeng pakialaman, delikado talaga yan. Napakadelikado po ng baril. Hindi naman ho pinagbabawal tayo mga sibilyan na gumamit nito or bumili nito. Basta responsable ka. Basta maingat ka. Hindi yan basta-basta kung saan lang nakalagay sa bahay mo. Kung mapakailaman ng anak mo, delikado talaga. Baka madisgrasya ang anak mo, katulad na nangyari sa Zamboanga. Nakapatay ng tao, tapos nagpakamatay, o sino pang hahabulin? Di ba? Yun po yun. Maging aral lahat. Maliban dyan, siyempre, marami na pong mga reaksyon at pinag-uusapan, maging sa Kongreso, maging sa Senado, nagkaroon na ng mga hearing. Siyempre, lahat panukala ang pinag-uusapan. Solusyon, tama naman yun. Ngayon, hamon na rin natin sa ating mga kinaukulan sa mga public at private school. Siguro, maghigpit na rin sila. Lalo na ho sa pribadong eskwelahan. Kasi sa pribadong eskwelahan, ang iba dyan, ng mga nakakotse, may mga bag na hindi mo alam kung anong laman. Di bali sa mga public school, kadalasan dyan, pasintabi na, nagko-commute, naglalakad, mahirap pagdala ng baril. Pero yung mga kilalang eskwelahan, mga nakakotse ang nag-aaral dyan. Yung kotse nila, pwede doon nilagay nila ang baril, tapos papasok lang sa compound, dadalhin sa classroom, mamamaril na lang. Dapat may mahigpit po ng mga policy ang security
administrator ng mga pribadong eskwelahan sa ating bansa para hindi na maulit ito. Marahas na po. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero kung nawawala sila dahil sa ganyang klaseng karahasan, sayang naman. Sayang po. Kaya nga nag-aaral para may magandang buhay tapos babarilin na kung sino-sino. Di ba? Ang sakit nun sa mga magulang. Maging sa public school, maghigpit na rin. Huwag yung sakalang tayo naghihigpit ng security pag may nangyari na. Lagi na lang after, dapat may prevention, malawakan, tuloy-tuloy. Para hindi maulit po ang nangyayaring karasang ito. Sayang ang buhay ng mga bata. Kita mo yung kumalat na video, nakakapangilabot na parang sa ganong klaseng mga edad. Namatay sa karahasan. Sayang ang buhay at kinabukasan nila. So, ang kailangan dito, malawakang paghahanda ng lahat ng administrator, lahat ng school superintendent, lahat ng kinaukulan sa gobyerno at pribadong eskwelahan. Dahil milyong Pilipinong kabataan, milyon-milyon. Alam ko sa public school, mga 26 million nata o higit pa. Elementary and high school. Sa pribado, ganoon din, mas marami, baka mas marami pa. O madami rin, millions din. Mahalaga na papangalagaan yan. Seguridad mula sa bahay, papunta ng eskwela, sa loob mismo ng eskwelahan o mula sa eskwelahan, pauwi ng bahay. Protektado yan dahil mga bata yan Ngayon kung mga teenager na, mga high school na, or mga may kakayanang mag-travel na sila, dapat din bantayan yan ng mga magulang nila or kanilang nakakatandang kapatid. Baka nga may mga personal na problema, ibang problema, tapos nakakaisip ng ganyan, mandamay ng iba. Katulad nangyari sa Sambo hanggang ngayon, di malaman kung anong tunay na motibo. Siguro naman matino yung pamilya nila kahit pa paano dahil hindi ka naman mag-aaral dyan sa Ateneo kung pangkaraniwan kang pamilya. Alam naman natin yan. Kita mo nga, nakakotse. So may kaya kahit pa paano. Kung magaling mag-aral, matalino yung bata, bakit nakaisip ng gano'n? Baka mayroong internal problem, may problema sa pamilya, kung ano. Yan po ang dinidiscover pa ng mga otoridad. Ano nga ba ang tunay na motibo? Bakit tumantong sa ganyang karahasan? Pero ano man po ang motibo niya, nangyari na May buhay nang nawala, may nasira ng buhay, may nasira ng pamilya. So malawakan yan. Mula sa pamilya hanggang sa school. Mula eskwelahan, pabalik sa pamilya o sa bahay nila. Dapat may mga proteksyon. Wala tayong dapat sisihin dito. Ito'y hamon sa lahat ng mga magulang, kabataan, pribado at pampubliko na nangangasiwa ng mga kabataan sa pag-aaral. Hamon ito para huwag nang maulit. Pag dito kasi nagkaroon pa ng sisihan, walang mangyayari. Bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon? Sino ang merong pagkukulang? Nagtatanong lang po tayo. Please like, share, subscribe, and follow.